So, I decided that I am going to film every day so that I can practice my editing. At kung magkataon man na magustuhan ko tong video na to, ay baka i-upload ko to sa YouTube. Turns out, that I am going to like this video. Roll intro! Buksan natin ang mga bilisan, no? No flash can keep it. Bubble up and cut right. You heat me like a filament. Anytime you're in the room, you burn me out smoking. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool full of your love. I've been filming myself for about 20 minutes na yata, tapos ayos na, natapos na. Nilipat ko yung footages dito sa laptop, and pagkakita ko, wala pala ako sa focus. So, kailangan ko talaga nung ring light na to, no? Kasi talagang kulang tong kwarto ko, and kahit nagpipim ako ng bukas yung ilaw and medyo tapat sa bintana, ay medyo may kadiliman pa rin, no? Bakit hindi mo na lang i-adjust yung exposure dun dito sa camera? And o kaya naman, ayusin mo na lang sa edit. Itaasan mo na lang yung brightness dun sa edit. So, in camera, meron tayong aperture, shutter speed, and the ISO. Ikumpara natin itong tatlong to sa kape. Sabihin natin yung aperture is yung kape, shutter speed ay yung asukal, and the ISO is yung creamer. So, unahin natin yung aperture. Basahin ko lang dito sa notes ko yung ibig sabihin ng mga yun, search ko lang din naman eh. Aperture is the size of the opening in the lens that can be adjusted to control the amount of light reaching the camera sensor. Kumbaga sa kape, ito ay yung kung gaano katapang, Kaping matapang. kung gaano ka-light yung kape mo. Sa camera, gaano kadilim o gaano kaliwanag yung video na gagawin mo. Sa pagbaba ng number ng aperture mo, ay sa paglaki ng opening na pwedeng pasukan nung ilaw. Mas maliwanag yung video. And ito rin yung nagbibigay ng blurred sa background. Nagkakaroon ng blurred background yung subject. At yun yung tinatawag natin na shallow depth of field. Ito rin yung dahilan kung ba't nagmumukhang cinematic yung ibang shots. And vice versa, sa pagtaas ng aperture number ay sa pagliit ng opening, kaya medyo mas dumidilim at mas kumbaga mas malaki yung sakop ng focus. Check ko muna, baka blurred na naman to. So next is the shutter speed. Shutter speed is the length of time camera shutter is open, exposing light onto the camera sensor. Kung yung aperture ay yung kung gaano kalaki yung opening ng sensor, ito naman shutter speed ay yung kung gaano katagal na bukas tong opening na to para makapagpapasok ng light sa camera. Sa pagbaba ng number ng shutter speed, sa pagtagal na bukas ng opening para makapasok ng ilaw, and vice versa, sa pagtaas ng shutter speed ay sa pagbilis ng pagsara ng camera sensor. Lastly is the ISO. ISO measures the sensitivity of the image sensor to the light. Kumbaga, ito rin yung artificial light sa camera. Sa pagtaas ng ISO number ay di sa pagliwanag ng image. But, sa pagtaas din ng ISO ay mas nagkakaroon ng noise or kaya grains yung video. Kaya naman kapag nag-adjust ka ng light, aperture, shutter speed ng ISO ay parang hinuhuli yung ISO. Parang kumbaga last resort na tong ISO sa light. Ginamit kong reference yung kape, hindi lang dahil may ma-reference, hindi lang dahil adik ako sa kape, no? Ang point dito, etong aperture, shutter speed at ISO ay kailangan balanse. Kailangan mahanap mo yung tamang timpla
tatlong to para magkaroon ka ng smooth and creamy na shot, no? So, I'm going to set up yung tripod, tas yung camera dito. So, naka-open na yung ring light. Ang aperture natin ay nakaset sa pinakamababang kaya ng lens ko, which is 3.5. And yung shutter speed natin is nasa 60. Halos sobrang bababa na. Tapos yung ISO ko ay nasa 400. So, kapag pinatay ko tong ring light, halos ngipin na lang yung ina sa akin. Pwede pa namang babaan pa ng konti yung shutter speed. Yan, pinakamababa na tong 30 sa frame rate. And kapag tinasa ko yung ISO, yan, nakaset na yung ISO natin sa 1600. Focus ba? May kita nyo, pwede naman. It works din naman kahit pa paano, pero yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kalataan nyo na yung grains, no? Yung noise dito sa video. And makakabawas yun sa quality ng video na to. So kaya sobrang nakakatulong sa akin nitong ring light yan. Sobrang liwanag naman. Ngayon, sa editing software naman is gumagana rin naman. Pwede rin namang i-adjust yung exposure dun sa editing software, pero as much as possible ay taasan nyo na ako hanggat kaya pa yung brightness habang nagsushoot pa lang kayo. Ayun, kumuha kayo ng magandang angulo na natatamaan ng ilaw. Ayusin nyo sa settings kung hanggat kaya pa. And sobrang time saving nito sa pag-edit. Hindi rin kasi lagi naman makukuha sa post-editing yung pagtataas at pag-adjust nitong brightness at ng quality ng video. And speaking of kape, ito na rin pala yung isa pang package na dumating, no? Siguro, mahulaan niyo kung ano to, pero sige, unbox na natin, no? Unpack na natin, no? Pero bago natin i-unbox to, bubuksan muna natin yung isa pang package na dumating. Kasi nagpabili sa akin yung kabarkada ko sa Shopee din. Fresh from China pa yan! Pinapatesting nung kabarkado ko, kaya sound test. Ngayon, buksan naman natin tong package na to, no? The best talagang magbukas ng mga ganitong package. Ewan ko, nakaka-relax. Pagbukas ko pa lang ng package, amoy na agad. Bango. Ba? Nice. Ito ay French press para dito sa kape na to, no? So yan, babad muna natin sa tubig. And let's go! Yan, nahugasan na yung ate. Pinahugasan ko. So, let's start, no? Nagi, balik mo. Ang dami mong lagay eh. Ayos. To be honest, wala talaga siyang lasa nung simula eh. So, I'll see you guys on the next video. Peace.